So after having them assessed and finally getting the background, we will now go to the next step, which is the step 2, talking with our customers. So eto na po siya, nakita na natin based from the problem presented kanina. So it's all about the submission of test results by the teachers. So sino kayang magiging customers kapag ganito yung study? So alamin po muna natin kung ano yung definition ng ating mga uh, customers. So ito na po. So under this step 2, talk with the customers, we will be dealing with the voice of the customer, the different techniques for gathering the VOC, guidelines for survey question construction, formulating or creating the affinity diagram, and pag-aralan din natin ano ba yung mga problems na nami-meet natin in processing the voice of the customers. Okay, so for the topic outline, voice of the customer, techniques for gathering VOC, guidelines for survey questions, affinity diagram, and problems with processing the VOC. So ito yung kanilang key message. A customer-focused organization, take note, understands the requirements of their customers and measures how well these requirements are met. So dito po sa ating system, sa Department of Education, so tayo po ay minsan, let us admit it, hindi naman tayo perfecto na talagang lahat ay lagi tayong nakafocus. Pero may mga times na talagang nakakaligtaan din natin. Ano po? So, this time po, having this training, sabi ko is maibalik natin yung ating passion talaga na bigyan ng pansin yung mga dapat bigyan ng atensyon in our school para po talagang ma-meet po natin yung sinasabi nilang requirements para ma-meet natin yung mga sinasabi nating satisfaction ng ating mga customers. Okay, so the voice of the customer, ano ba yung sinasabing VOC? So this is a qualitative statement or phrase in the customer's language of their needs and wants. Take note of the word qualitative from the term quality. So hindi lang yung basta nila kinukwento or sinasabi, but rather those things pertaining to what we are asking na related po sa ating pinag-aaralan. And take note, it should be in their customer's language. So kung ano yung sinasabi nila. So minsan may mga translation tayong ginagawa pero maingat tayo sa paggamit noon. Kasi talagang mas maganda na yung mismong galing sa mga bibig nila ang ating ire-record na kanilang mga needs and wants. Okay, so who are your customers? They are the individuals or groups who receive the concept or service. So yan na po, sino yung mga tao na magiging focus, sino yung magiging mabebenepisyohan ng gagawin po nating CI project. So definitely they are our customers. Okay, so for the types of customers, yung direct natin, tinatawag natin siyang primary customer. Secondary, yung mga additional, say for example, in our previously done activity, yung ating mga teachers na hindi nakakapagpasa. So definitely, ang process owner dito will be the teachers themselves. Tapos yung ating primary customers dito, kanino ba nila, sino ba yung nabebenepisyohan ng pagpapasa nila? So definitely, pwede siyang the school head or the division personnel where the reports are being submitted. Plus, paano natin i-ano yung mga tertiary customers? So tertiary customers possibly pwedeng magtanong sa mga bata, bakit ba? Kasi kaya sila nalilate ng pagpapasa, definitely may mga bata na hindi pa na rin nakakapag-exam or whatever. So yun siya, tertiary customers. And if ever na meron pang mga additional na pwedeng makatulong, so either internal or external. So alam naman natin, self-explanatory naman po yung ating internal, external. Ever since po ay ginagamit na natin itong term na to. So everything within the system, they are considered internal, and those out of the system, yun ang ating mga external customers. Okay, so VOCs can mean needs or wants. So doon sa ating previous training, natatandaan ko to, napakaraming exercises ng needs or wants. But this time, ayan, inano ko na siya na isa na lang ang maging sample ko. So kasi hindi na kailangan i-elaborate, na identify na natin paano ba natin masasabi na ang isang bagay ay ating need at ang isang bagay is gusto lang natin. Ano po? For the needs, these are what customers expected to receive from a concept of the service. Yung direct mismo na concept ng service. So once this is the preference of a customer on how to receive a concept or service, ano lang yung gusto nila para ma-receive yun. So possibly mga additionals lang, ito yung kanilang mga wants. So make sure, so in our CI project, make sure to address the needs first before the wants. But we need to have these needs and wants to create a balance on
what, and how. So kailangan din siya para at least makita natin bakit ba nila hinihingi ito at ano yung deeper o ano yung pinakatalagang core na kanilang hinihingi. So at least to have the balance, kailangan ding alamin kung ano yung kanilang needs and wants. And part of the CI process, tayong mga members of the CI team, dapat alam nating mag-identify, alam nating i-weigh kung ang kanila bang mga sinasabi ay mga needs o just their wants. Okay, so understanding BOCs, ito po yung isang example na ginamit ko. I need access to the internet. Ito yung mga stated needs nila. So parang based from the interview, yun ang kanilang isinagot. Pero yung kanilang real need, I need to have a new teaching materials, which can be taken even without that access to the internet. That is why these stated needs can be considered to be just their wants. Ano po? Ito yung actual na need. I need to have these new teaching materials. Another, I need to have a projector inside the classroom. Pero yung talagang kanilang talagang gusto niyang ma-realize ay to have the entire class see the teaching materials. So ito kasi yung mga subjects na pagdating sa ating i-consider ng mga reasons, katulad ng I need to have a projector inside the classrooms. So pwede nating sabihin na how is it kung talagang wala naman siyang, that will be the focus could be the possibly focus of our problem, pero parang sila is mga uncontrollable situations. So wala kang hihingaan, walang sapat na budget ang school to give you the projector. Kaya talagang kailangan i-analyze. Baka naman talagang hindi projector ang kailangan. So katulad nga, ang talagang need lang niya ay talagang maipakita sa kanyang mga estudyante yung kanyang instructional materials na possibly maliit or pero it could be pwede siyang gawa ng paraan. Kaya nga, yan, let us analyze kung ano talaga yung kanilang kakailanganin. Okay, so guidelines on transcribing parents, students, and teachers VOC. So the statements you should be in the parents, students, and or teachers' own language as much as possible. Nabanggit ko na po ito kanina, kung ano yung sinasabi nila, yun ang ating i-jot down, yun ang ating i-take note. Kasi at least mas mafe-feel natin na talagang needs or wants nila yun, base sa kanilang mga sincerity at mga languages na kanilang ginamit. So to get these statements, so ano po ba yung gagawin ng ating CI team? So read through interview notes, survey notes, comment cards, etc. So all those things na ginamit natin in getting their voices, so kailangan po natin siyang i-analyze. Highlight any statements you think are relevant to your project. So nandun na siya, alam mo nang i-weigh, alin yung mga related at sasagot sa iyong problema. So whether tawag ito, related or unrelated, they are taken down. So kinukuha din natin siya. Then nagkakaroon tayo ng highlighting or analysis later, weighing kung alin yung mga related sa subject ng iyong CI project. Okay, kasama siya dito, ayan, having these 10 respondents, nakita sa materials, take note po kung makikita ninyo. Sa pag-jot down natin kung ilan yung ating respondents, definitely yun ang dapat na makita nating mga responses. Whether they have the repetition of those things na sinasabi, parang yan po, i-re-record din natin siya. So 10, then yan po, for the easiest word. So 6, 1, 1, 1, so total of 10 also. So ganun natin siya ititreat lahat ng responses kung ilan yung ating tawag dito, in interview, kahit na similar yung kanilang ang sagot. So we are getting the frequency of the responses. So example of the voice of the customers. So statement lifted from the respondents' responses. Gusto ko tahimik pag nagbabasa. Mas mahabang time na maturuan kaming magbasa. Kulang sa time para mag-practice kami na magbasa. O ito siya. So kapag ganito, although kayo is ganun ka-fluent, ganun kayo sa well-versed sa pagsasalita at paggamit ng English, kung ito yung nakita ninyo na narinig ninyo na responses ng bata, record it as is. So at least po ayan, makikita ng grupo na talagang yan siya. Ang mga needs, ang kanilang mga sinasabi o yung mga the real voices of our customers. So we have several techniques for gathering the VOC. Ito po yung isa nating dapat na ma-refresh. O paano ba natin gagawin yung ating voice of the customers or getting their voices. So one-on-one, pwede siya ng personal interview, pair or triad. So pwede rin siyang mag-focus group discussion. So pwede rin siya na observational kapag may mga gusto ko talagang ma-feel at makita yung kanilang actual situation. So pwede kang gumawa ng mga home visits. Pwede siyang classroom visits or
play area visits. So kung ano yung makakabuti at talagang makakapagpakita sa iyo ng actual nilang situation, actual nilang needs, actual nilang mga sentiments, be it na gawin po ng bawat member ng ating CI team. So uses of focus group discussion. So syempre, to organize information from the collective point of view of a group of customers. So naisa-isa muna siya. Why not have them all para at least makita mo yung katwiran o ano yung kanilang mga reasons for having all those statements na ibinigay sa inyo. To clarify and define customers' needs and to gain insights in the prioritization of the needs. So makikita mo from there sa kanilang mga resulta ng usapan, kung ano yung mga bagay na dapat mong i-prioritize, nakikita siya doon kung alin yung talagang kailangan, need, compared to those things na talagang i-consider lang natin na mga wants nila. Okay, so focus group description. Paano ba yung focus group discussion ginagawa? Typically, this is composed of 7 to 13 participants who share characteristics that relate to the focus group topic. So typically, a minimum of 3 focus groups are conducted. Then participants will be asked to thoroughly discuss very few topics. Ando na po yung kanilang binibigyan ng chance ang bawat isa at talagang kinukuha ng ating CI team yung idea ng lahat ng ating participants. Often, only 3 questions will be asked during the focus group. Pag naman pong sobrang haba na parang halos maghapon ay wala na kayong ginawa kundi mag-usap sa ganoon, dapat before going to this focus group discussion ay talagang planned na yung mga questions na ibibigay niyo sa ating mga participants. Nang hindi naman kayo sawaan, baka hindi niyo na maulit yung pag-interview sa kanila kapag nakita nila na ganun kahirap, ganun kayo katagal at ganun kabusise. Ano po? So definitely yan po talagang planado ang inyong pagbaba at pagkuha ng kanilang mga voices or ang kanilang mga statements. Okay, so things to avoid in constructing interview questions. Ito na po yung ating mga dapat tandaan. Ma-refresh ulit tayo dito. The closed-ended questions. As much as possible, dapat ay tanong na may follow-up. So, if ever naman na talagang wala, so that is stated as when necessary. Kung talaga namang simple question will do, ay be it po. So, loaded questions, sobra na po na talagang ang hirap na maunawaan sa karamihan ng detalye. Over specificity of the questions, ito naman ay super specific na parang mangangailangan naman siya ng konting elaboration to be fully understood. The ambiguous wording, yung choice of words natin, mag-ingat din po tayo. Make sure na ang level, halimbawa is mga bata or parents ang ating tinatanong. So the choice of words is also very important. So unstated criteria. So wala tayong reason bakit ba natin siya itinatanong. So overemphasize the leading questions and example containment. Yung mga samples na ginagamit natin, it must be clear enough para po ma-realize po ng ating mga kinakausap kung ano ba yung gusto talaga nating palabasin base dun sa ating mga tanong. Okay, benefits of observational studies. So observational studies allow us to understand the exact process the students goes through when learning. So yun na po, kaya tayo pumupunta nag-home visit kasi talagang makikita natin, parang sa mga qualitative research wherein talagang yung interview natin, yung actual situation, it's talagang pinupuntahan natin. So it's the same thing with these observational studies na talagang kailangan nating puntahan para makita kung ano yung kanilang pinagdadaanan tungkol dun sa ating pinag-aaralan. So determine home stresses that students are exposed exposed to in their homes. Ano-ano ba yung talagang sitwasyon ng mga bata sa bahay? Kasi minsan iba ang reaction sila kapag nasa eskwelahan pero hindi natin alam, may mga hidden sentiments sa bahay na makikita lang natin once na pinuntahan natin, nagkaroon tayo ng ating mga home visitations. So understand the difficulty of the students with certain activities. So yun po mismong ma-feel natin ano ba yung kinakahirapan nila by being with them, going talaga dun sa mga lugar na pinupuntahan nila, going dun sa mga mga places na talagang nandun sila para gawin yung activities na related po sa ating pinag-aaralan. So understand how teaching materials are actually being used by teachers and students. So nagkakaroon tayo ng mga classroom visits kasi hindi siya po pwedeng sasabihin lang ng effectivity ng mga materials, hindi maganda yung mga materials na to, kulang yung mga materials na to, unless we did a classroom visitation at makita natin yung actual na paggamit ng teachers at ng students sa sinasabi nilang materials. Okay, so guidelines for survey question constructions. Kapag naman yan, magko-construct tayo ng questions. Ito na po. So,
your survey should have a name. So name your survey, tungkol ba ito saan, something like that. So have an introduction, a brief introduction kung anong gusto mong malaman. Put your questions in a logical order as much as possible. Simple into gradual difficulty. Pre-test your survey. Even you members of the CI team ay pwedeng, kung ikaw ang tatanungin ng mga ganitong tanong, ay paano mo siya sasagutin. So at least the whole group will have an idea kung ano yung mga expectations nila sa magiging sagot ng kanilang mga respondents. So assure a common understanding, yun na nga po, the whole group should have a common understanding. Hindi yung kayo ay iba't iba ang interpretasyon sa kanilang mga sagot. Ano ba yung hinahanap natin from this question? At ito ba ay na-realize ng mga taong in-interview natin? O okay ba yung ating mga questions na ginawa para mapalabas po yung hinihingi natin at gusto nating malaman sa kanila? So make your questionnaire short enough to the respondents to be cooperative. So na-mention ko na din po siya kanina, kapag sobra namang haba at baka naman naiinis na, naiirita na, marami pang gagawin yung ating mga respondents. So try to make it short, simple, but andon ang pinaka-gist, nandun ang pinaka idea. Talagang the full idea of what you want to know is really stated in your question. So again, use yan simple words at saka yung ating mga languages. So it should depend dun sa ating mga responses na kukuha na natin ng statement. Ano po? So if we really need to have this Tagalog question, so although tayo is formulating our questions in English, kapag darating tayo sa field at makikipag-usap tayo sa ating mga, say for example, the parents or the community people, depende sa level nila. So as much as possible, let us use the simple words na mas madali nilang maiintindihan at madali din nating makukuha yung idea po na gusto nating makuha sa kanila. Okay, so always start with interesting questions. Actually, wala naman tayong gagawin na hindi interesting na tanong, di ba? As much as possible, try to make your questions as interesting as it is expected to be para at least po, ayan, makuha nyo talaga kung ano yung gusto nyong makuha from them. So don't write leading questions. Avoid double negatives. Balance your rating scale. So yun po, don't make the list of choices too long. Siyempre, ayan, nakakapagod talaga din naman na magbasa at pagpili ng mga choices. So avoid difficult concepts. And also, nakalagay dito, use closed-ended questions. So when necessary lang naman. Pero kung kailangan siyang maging open-ended, kailangan magkaroon ng follow-up. So try to make also some open-ended questions. So case-to-case basis po. Paano ba ginagamit yung mga tools together? Ito na po siya kung paano siya. So conduct personal one-on-one interview with the customer to help identify and list what they really need and want. So yan, nagkaroon na kayo ng personal. After that, can conduct dyad or triads to obtain capture desired outcomes. So deeper and more refined understanding. So dalawa na, tatlo or ano. So tignan niyo po kung the same thing po ba, the same concept pa yung iyong makukuha. Then also the FGD or observational group to obtain deeper and more refined understanding. Eto na siya. Paano na siya kung may ibang kaharap, iba ba ang sasabihin niya compared dun sa ini-interview mo lang siya na mag-isa. So that also counts. So take note that surveys that you are doing are used to quantify and verify kung ano yung mga gusto mong malaman at ma-verify yung mga nalaman mo na talagang ma-verify mo siya from our customers. So these things are very important, yung ating mga survey na gagawin. So getting the VOC, it's the next important thing to do after having the title and your background. Okay, so after this, and we will be having our affinity diagram. So definitely when conducting survey, it is stated na ililista natin ng lahat ng kanilang mga responses. So sa dami ng responses, sa dami ng mga iyong mga in-interview, ngayon ang susunod natin gagawin, paano ba siya i-affinitize? Ano ba yung affinity diagram? So an affinity diagram, so it is stated that when gathering large amounts of language data, so this affinity diagram help grasp very large or complex issues. Paliliitin siya. Find patterns in mountains of data, organize ideas, issues, and opinions, and encourage breakthrough understanding. Mas maiintindihan kaysa siya isabog-sabog. Iaayos lang po natin at ia-affinitize pagsasama-samahan yung magkakaugnay. So as the essence of our affinity diagram. So ito yung sample po na ginagawa sa ating affinity diagram, getting value from the BOC data. So yan po, need 1, need 2. Mayroon tayong team na nakalagay, team 1, team 2, and team 3, need 3, need 4, need 5. So other needs, kung siya man is inaabot ng 15 needs or 20 na needs, be it. So ika-categorize natin siya later as part of our CI process. So affinity diagram features and how to create.
So ano po yung gagawin para makagawa ng affinity diagram? First, to gather the ideas from interview, transcripts, questionnaires, etc. Kung ano yung ginamit mong tool, just to gather all those responses as the first step of our creation of our affinity diagram. So after having all those collected, transfer verbatim quotes into index cards or self-stick notes. Ito yung ginagawa na dinidikit-dikit, kailangan ng malaking board para at least makita yung idea. So this strategy really works. Hindi siya pwedeng usapan lang at jot down. Ang ganda na siya is nakikita mo sa big board na talagang nandun siya na isa-isa. The whole group are there to criticize kung paano siya i-categorize. So the ideas of the group ay talagang lumalabas when it comes to those presentation ng mga responses ng ating mga respondents. Okay, group the cards to find the affinity. Pagsasama-samahin yung mga related cards. Then you're going to label the group of the cards. So optional, group the cluster team. So meron siyang nagkakaroon ng cluster team, meron naman talaga na direct na po yung labeling ng bawat grupo. So yan po, nandun sa yung mga need 1, mga statements written on the individual cards, need 2, something like that. Ganito siya tumatakbo ang ating affinity diagram. Okay, ito po yung example. This was taken from the regional material. So ito yung mga VOC ng grade 7 students on their English subject. So yan po, kailangan ko ng sapat na oras sa klase. Gusto ko bigyan ako ng oras ni teacher para makarecite. Gusto ko ng pictures. So ito siya, mga gusto-gusto, kailangan something like that. So ito sabi ko nga, wala tayong imimiss sa mga i-state nila. Lahat siya is kukuhanin natin. And it is us who will weigh kung alin ba sa kanila ang mga needs and wants at isasama natin as part of our CI process dito sa ating affinity diagram. Okay, ito yung mga sample. Ganito siya po. So rumble muna siya. Then after that, i-group natin siya kung sino yung magkakaugnay, sino yung magkaka-team. So ito siya. So yung activity dito, create the student requirements for the BOC and groups from the grade 7 students on learning English words. So kita nyo po siya. Kailangan ko ng sapat na oras sa klase. Gusto kong bigyan ako ng oras ni teacher. So take note yung may mga question mark. Ito yung ating mga team. So yung mga responses na ibinigay natin kanina, hinati sila, pinagsama-sama. Yung una, tignan nyo, they are all speaking about hours, the time. Oras, gusto ko nang tulungan ako ni teacher sa pag-practice. Kailangan ko ng mas mahabang time. Kulang ang oras. Gusto ko dahan-dahan sa pagtuturo. So dito sa second, gusto kong magamit ang aking natutunan. Kailangan kong matuto ng salita na magagamit ko sa internet chat. Matulungan akong makaintindi. So sa understanding naman siya. Next po, gusto ko ng tahimik na klase. Ayoko ng maingay. So parang ito parang sa venue, sa location ang tinutukoy nito. Gusto ng may laro, gusto ko ng may pictures, kailangan ko ng librong magagamit sa labas ng klase. So ito siya is the other. So paano to siya? Ito yung categorization niya. Paano siya binigyan ng team? Tingnan po natin yung sample. Okay, so dahil siya is tumutukoy sa oras, yung kanyang team na ginawa is sapat na oras sa klase. Yung pangalawa po, may saysay ang aking mga natutunan o ang natutunan ko. The third, akmang kapaligiran niya, the venue, para sa pag-aaral ng Ingles at sapat na paraan para matuto. So, iba't ibang strategy. So, ito siya ang kinakategorize. So, paraan is also refers to how how to use the teaching materials. Paano siya ginagamit. So, ganito po yung gagawin natin mamaya. So, ito naman po, alam kong na-experience nyo na before during our flying of that paper plane. Pero this time nga po ay tutungtong tayo doon sa sinimulan kong study kanina wherein tungkol sa mga responses, tungkol sa mga sentiments ng mga higher ups sa late submission ng mga teachers ng kanilang mga test results. Ano po? Okay, ganito siya gagawin. Ang affinity diagram, okay, getting all the voices of the customers, then categorizing them, putting them in proper, possibly proper column para makategorize siya, then giving a theme on each area or part.